Hi, so this slide presentation will talk about solving a sell now or process further problem. So before we proceed, we have to define some terms that we will encounter later. Joint costs. These are costs of processes that produce multiple products. So pag sinabing joint cost, ito yung lahat ng nagagasto sa isang proseso, sabihin natin sa factory, na itong isang process na to ay at the end, magpuproduce ng more than one product. Pero isang process lang. Yun yung tinatawag na joint costs. Split of point is the point in the production process where the product separate. So kagaya ng sinabi ko kanina, di ba, isang process. Pero kahit isang process lang siya, magpuproduce siya ng dalawa or tatlo o higit pang product. Yung point sa production process kung saan naghihiwa-hiwala yung mga products, kung saan lumalabas yung mga products, yun yung tinatawag na split of point. So para mas maintindihan natin yung joint cost, joint process, tsaka split of point, gagamitin natin yung example ng isang bakery. So di ba normally sa bakery, merong process ng yung pagmimix, hindi ko lang alam yung sunod-sunod kasi hindi naman ako baker, ano. So just for the sake of discussion, pagmimix at tsaka pagmamasa. So let us say, itong tatlong picture na to, yan yung sunod-sunod na process ng bakery. So, yan. Then, after nung third step, no, after mamasa, maglalabas yung iba't ibang shape ng dough. Yan, merong bilog, merong star, at merong pahaba. So, itong mga separate shapes na to ay may kanya-kanyang separate na process. So, at the end, iba-iba yung product na mapuproduce nung iba't ibang shape. Merong, ano ba yon? Pandekoko ba yon yung nasa taas? Merong star shape na toasted bread at merong parang cheese bread na malaki, ano? So, yan yung, let us say, ito yung summary ng process ng isang bakery. So, alin dito yung joint process? Itong tatlo na nauna, yung tatlong picture sa kaliwa. Kasi sila yung process na common dun sa tatlong product na na-produce, no? So, yan po yung joint process at syempre itong process na to ay merong gastos, no? Merong expenses para matapos yung process na yan. At yung gastos na yan, yung tinatawag nating joint costs. Yun namang point kung saan naghiwa-hiwala yung tatlong shape ng dough, yung bilog, star, at oblong, yan po yung tinatawag nating split of point. Yun naman pong gastos sa kanya-kanyang process ng magkakaibang shape na dough, ang tawag natin doon sa gastos para sa mga sari-sarili nilang process ay separable costs. So hopefully nakatulong yung simple demonstration na yan for us to understand ano yung joint process, joint costs, at split of point, pati separable cost. Let us now have this problem. Please read silently. So,
Ito yung nature ng problem natin, ano? So, isa siyang petroleum refinery company, ano? Na sa isang process, nagpo-produce ng tatlong product, yung naphtha, kerosene, at other distillates. Ang problema niya, dun sa tatlong yon, alin yung dapat nang ibenta after split of point, alin naman yung dapat mag-undergo pa ng separate process bago ibenta. So, ang tanong kasi dyan is, saan ba mas makakalaki ng tubo? So, yung ating decision criteria, kung para makapag-decide kung sell na ba, ibenta na ba ngayon, or process further, ay ito. The profit from selling after further processing must be more than the profit at split of point to justify further processing. So, anong ibig sabihin? Dapat yung tutubuin natin after nating i-process further yung isang product at ibebenta, no? Dapat yung tubo doon mas malaki sa tutubuin natin kung ibebenta natin siya ngayon. No, para ma-justify na dapat nga siyang i-process further. So let us analyze para mas maintindihan natin. So meron tayong dalawang column, ano? Doon sa first column, yung sell now, ilalagay natin diyan magkano yung tutubuin kung ibebenta na siya ngayon. At doon sa process further ay kung magkano ang tutubuin kung ipaprocess pa nga siya further saka ibebenta. Ayon sa problem, si naphtha ay pwede mong ibenta ng $60 per barrel. No? So, ayon din sa problem ay meron tayong 1,000 barrels ng naphtha. So, kung ibebenta mo siya ngayon, ang pagbebentahan mo is $60,000. Kung ipaprocess mo siya further, mabebenta mo siya ng $85 per barrel. So, yun yung $85 times 1,000. Pero, yung further processing, may additional na gasto, syempre, ng $20,000. So, syempre, isusubtract mo yon. So, 85,000 less 20,000, ang tutubuin mo kung ipaprocess mo siya further bago mo ibenta ay 65,000. Si other distillates, no, kung ibebenta ngayon is 80,000. Pero kung ipaprocess mo siya further, gagastos mo siya ng 40,000, tapos mabebenta mo siya ng 110,000. So, 110 less 40, kung ipaprocess mo siya further, ang tutubuin mo ay 70,000. Si kerosene, walang choice kundi ibenta na siya now at 60,000. Walang sinabi sa problem na meron siyang separate further process. So, ano yung ating decision? Para kay naphtha, dapat siyang i-process further. Bakit? Kasi tinan mo yung table natin. Si naphtha, kung ipaprocess siya further, 65,000 yung tubo. Pero kung ibebenta mo na siya ngayon, 60. So, syempre, doon tayo sa 65. So, dapat siya i-process further bago ibenta. Si other distillates naman, dapat ibenta na ngayon. Bakit? Ibenta mo siya ngayon, 80 ang mapapagbentahan. Pero kung ipaprocess mo siya further, mabebenta mo siya ng 110, pero gagastusan mo naman siya ng 40 para dun sa further process. So, ang linis nun, neto ka ng tubo na 70,000. So, syempre, dun tayo sa 80. Kaya si other distillates must be sold now. Si kerosene, wala naman tayong problema, no? Sell now yan kasi wala namang sinabi sa problem na may option na i-process pa siya further. So, dun sa ating solution, let me return to that. Yan. Kung mapapansin mo, wala yung joint cost. No, wala, hindi siya kasama sa ating analysis. Joint costs are irrelevant. Bakit? Kasi they are already past cost and already spent and they cannot be changed anymore no matter what alternative is chosen. Yung joint cost, no, yung nagastos para dun sa joint process, hindi siya isinama sa computation kasi irrelevant na siya kasi nakaraan na siya. Nagastos na, hindi na siya mababago kahit ano pang decision natin na process further or sell now. So let us return to slide number 3 to explain this. So, ito yung slide number 3 natin kanina, no? So, yung may arrow na red, yan yung punto kung saan tayo nag-iisip kung sell now o process further.
No, diyan tayo nag-iisip, nandiyan tayo sa puntong 'yan. Yung joint process nasa kaliwa siya ng red arrow, di ba? So yan yung proseso na pinagdaanan ng tatlong product bago pa tayo mag-isip kung ise-sell now or process further. Yung nagastos sa joint process dahil nasa kaliwa na siya, nakaraan na siya, hindi na siya mababago kahit ano pang decide mo na sell now, process further, hindi na siya mababago, kaya irrelevant na siya. No, hindi na siya isinama doon sa ating analysis. Ang isinama na lang is yung pagbebentahan ngayon, yung pagbebentahan kung ipaprocess further at yung magagasto sa further processing. Yun lang ang isasama. Lahat ng may kinalaman sa joint cost, irrelevant na siya kasi nga past na siya. Hindi na siya mababago. So this ends my discussion about the sell now or process further problem. Please proceed to the last, I think we still have two more problem types to discuss.